Hello po mga kapatid, magandang umaga na naman po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako, Brother Ochi, para mag-share sa inyo ng salita ng ating Diyos. Dito pa rin tayo sa Exodo mga kapatid, pero kagaya ng ating ginagawa bago mag-start, tayo po ay mananalangin muna mga kapatid. Magsiyoko tayo. Yes Lord, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat na naman, O Lord, una sa paggising mo po sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat, Father God. Salamat din, Lord, dahil ngayong umaga makakapagbasa, makakapag-aral, makakarinig na naman kami ng iyong mga makapangyarihang salita, O Diyos. Salamat, Father God. Lord, buksan mo po ang aming mga puso't isipan upang ito'y lubusan naming maunawaan at maitatak namin sa aming mga puso sa kailaliman, O God, ng aming mga puso. Samahan mo rin po ako, tulungan at gabayan upang puro salita mo lamang ang lumabas sa aking bibig, O Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Inaangkin na po namin ang katagumpayan ng aming gawaing ito, O God. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, magandang umaga ulit sa inyong lahat. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click na rin ang notification bell para po lagi kayong updated sa mga bago ko pang i-upload mga kapatid. Salamat po. Salamat po. Last time mga kapatid, isinare ko sa inyo ang chapter 27 na ito'y may pamagat na ang altar, ang bulwagan ng tabernakulo, at ang pangangalaga sa ilawan. Ngayon naman mga kapatid, dito na tayo sa chapter 28. Mga kapatid, mag-umpisa na po tayo. Sa chapter 28 mga kapatid, verse 1, may pamagat itong kasuotan ng mga pari. Sabi dito, ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nidab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ibukod mo, sabi dito, sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ibubukod yung mga anak ni Aaron, mga kapatid. Ipagawa mo ang sabi dito, ipagpagawa mo ang kapatid mong si Aaron ng maganda at marangal na kasuotan. Nararapat sa kanyang banal na gawain, yung damit na gagawin ay nararapat doon sa banal na kanyang gawain. Kaya dapat ang damit daw ni Aaron ay maganda at marangal. Sabi pa dito, ulitin ko lang, nararapat sa kanyang banal na gawain. Ang mga kasuotang ito ay ipagawa mo sa mga taong binigyan ko ng kahusayan sa paggawa nito. Binigyan talino, kahusayan ng ating Diyos. Itong mga taong to, yung mga gagawa, mga kapatid. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang pari. Ito ang kasuotang ipapagawa mo, sabi dito. Pectoral, ephod, abito, mahabang panloob na kasuotan, turbante at pamigkis. Yan po yung mga gagamitin mga kapatid at isusuot ni Aaron. Ipagawa mo ng sagradong kasuotan si Aaron at mga anak niyang lalaki upang gamitin nila sa paglilingkod sa akin bilang mga pari. Ang mga kasuotang ipapagawa mo ay gagamitan ng ginto lamang, no? Ginto. Sabi dito, gagamitan ng ginto. Sabi pa rito, lanang asul. Sabi pa, morado at pula. At pinong, sabi dito, sinulid na lino.
No, talagang magandang klase dapat ang gagamitin mga kapatid sa kasuotan. Ang ephod, sabi dito sa verse 6, ang ephod ay gagawin nilang yari sa ginto, lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula, at hinabing telang lino at buburlahan ng maganda. Palagyan mo ito ng 2 tali sa balikat na siyang magdudugtong sa harap at likod. Sabi dito, kabitan mo ito ng pamigkis na yari sa ginto, mga kapatid. Lanang asul, kulay ube at pula, at hinabing telang lino. Kumuha ka ng 2 batong, sabi dito, cornalina, at ipagdikit mo roon ang pangalan ng 12 anak na lalaki ni Israel. Yung 12 tribes, mga kapatid. Tig-anim sa bawat bato ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan, sabi dito. Ipagawa mo ito sa mahusay na platero at ipakabit mo ito sa lalagyang ginto. Ginto pa rin ang lalagyan nito, mga kapatid. Itong mga bato ay sabi dito, verse 12, ikakabit ito sa tali sa balikat ng ephod bilang tagapagpapaalala sa 12 anak na lalaki ni Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipi ni Israel upang sila'y maalala ni Yahweh. Amen. Magpagawa ka rin ng 2 patungan ginto at 2, sabi dito, 2 nilubid na ginto na ikakabit mo sa 2 patungan ginto. Ang pectoral, gumawa ka rin ng pectoral na gagamitin at pinakapunong pari sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Bubordahan ito ng maganda tulad ng sa ephod at gagamitin dito'y ginto, lanang kulay asul, kulay ube at pula, at telang lino. Yun lang, asul, ube at pula, mga kapatid. At talagang telang lino ang mga gagamitin. Gawin mo itong parisukat at magkataklog. Sabi dito, 0.2 metro ang haba at ganun din ang lapad. Lagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Nakahilera ang mga mamahaling bato. Sa unang hilera ay ruby, topaz at sabi dito karbungko. Sa ikalawa hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante, mga kapatid. Sa ikatlo hilera ay jacinto, agara at amestia, mga kapatid. Amestita, sabi. At sa ika-4 na hilera ay berito, cornalina at jasper. Ang mga ito ay ikakabit sa patungang ginto. Doon ikakabit itong mga mamahaling batong ito, mga kapatid. 12 lahat ang batong gagamitin upang kumatawan sa 12 anak ni Israel, tulad ng isang pantatak sa bawat batoy. Nakaukit na maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel, mga kapatid. Gumawa ka ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikabit mo sa pectoral. Sabi dito, kabitan mo ito ng 2 argolyang ginto sa mga sulok sa itaas, at dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dulo, ang mga ito ay ikakabit naman sa 2 patungang ginto na nasa tali sa balikat ng ephod. No, talagang napakaganda kung iisipin po natin ito. Napakaganda nitong kasuotang ito. Ginto, mamahaling mga tela, mga kapatid. Yung kulay, imagine niyo, pula, asul at kulay ube, mga kapatid, at napakaraming bato ang ilalagay. Sabi pa dito,
sa gawing harapan, kabitan mo rin ng tig-isang argolyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba. Sa bandang loob malapit sa ephod, gumawa ka ng 2 pang argolyang ginto, ikabit mo ito sa tali sa balikat ng ephod sa harapan sa tabi ng dugtungan sa gawing itaas ng pamigkis, mga kapatid. Ang sabi dito, ang argolya, sabi dito, ng pectoral at ang argolya ng ephod ay sabi dito, pagkakabitin ng lubid na asul para huwag magkahiwalay, magkadugtong talaga, mga kapatid. Kaya sabi dito, pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ang pectoral, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ng Israel upang sila'y maalala ni Yahweh. Sabi pa, ilagay naman sa pectoral ang Urim at Tunim, sabi dito, upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron pagharap niya kay Yahweh. Tuwing siya ay haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban para sa Israel. Verse 31, ang iba pang kasuotan ng pari, mga kapatid. Gumawa ka rin ng damit na ilalagay sa ilalim ng ephod. Ito yari sa telang kulay asul at sabi dito, lalagyan ito ng butas na suotan ng ulo. At lalagyan ng tupi ang paligid ng butas tulad ng karaniwang baro upang hindi matastas. Talagang mga kapatid, mapapansin nyo, alam talaga ng Diyos ang lahat. Diba? Ultimo, dun na lang sa mababasa natin. Yung pagtahi pa lang, lagyan ng tupi upang ito hindi matastas. Talagang alam niya lahat ang dapat gawin. No? Talagang Diyos ang nagtuturo ng dapat nating gawin. Yung maayos na dapat gawin, mga kapatid. Gawa ka ng palawit na parang bunga ng punong granada na yari sa lanang kulay asul, kulay ube at kulay pula at ikabit mo sa laylayan. Pagkatapos, lagyan mo ng sabi dito, kampanilyang ginto ang pagitan ng mga palawit. Sabi dito, ang magiging ayos nito ay isang hanay na magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. May mga palawit pa sa laylayan, mga kapatid. Ito ay isusuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkulin bilang pari upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya'y papasok at lalabas sa dakong banal ni Yahweh. Sa gayon, hindi siya mamamatay dahil tutunog ito, mga kapatid. Gumawa ka rin ng isang palamuting ginto na may nakaukit na ginto. Sabi dito, inilaan kay Yahweh. Gumawa ng nakaukit na ginto. Inilaan kay Yahweh, sabi. Itali mo ito ng asul na lubid sa turbante sa tapat ng noo ni Aaron. Siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghahandog kay Yahweh. Sa gayoy magiging kalugod-lugod sa kanya ang kanilang mga handog. Kung ano man ang kakulangan, dadalhin ito ni Aaron upang maging kalugod-lugod, upang maging sapat yung mga ihahandog, mga kapatid. Ipagawa mo si Aaron ng mahabang panloob ng kasuotan at turbanteng yari sa telang lino at sabi dito, pamigkis na bubordahan ng maganda. Maganda talaga. Ang sabi dito, ang mga anak ni Aaron ay ipagpapagawa mo ng mahabang panloob na kasuotan, pamigkis at karaniwang, sabi dito, karaniwang turbante upang sila ay maging kagalang-galang, sabi dito, at maayos tignan. Ipasuot mo ito sa kapatid mong si Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki
Buhusan mo sila ng langis, italaga at ilaan sa paglilingkod sa akin bilang mga pari, sabi dito. Sabi pa, ipagpapagawa mo rin sila ng linong sa lawal, mga kapatid, sabi dito, na gawang hita, sabi dito, hanggang hita, mga kapatid, sa lawal na hanggang hita, para hindi makita ang kanilang kahubaran, no? Yung maayos talagang hanggang baba, mga kapatid. Si Aaron, sabi dito, at ang mga anak niyang lalaki ay magsusuot nito pagpunta sa toldang tipan o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay. Mananatili itong tuntunin para kay Aaron at sa kanyang salin lahi. Amen and amen. Yan po ang katapusan ng verse 28, mga kapatid. No? Nakita natin talagang maayos dapat. Kompleto, ginto, mamahaling bato, telang magaganda, lino, mga kapatid. Yan ang pinagagawa ng ating Diyos pa. Tsaka pansinin nyo yung kulay, kulay asul, pula at ube. Ang mga kulay nitong dapat isuot, kahit doon sa unang pinagawa, no, yung mga kortina, mga kapatid, at yung mga mamahaling bato, no, na nagsisimbolo ng 12 anak ni Israel, mga kapatid. Talagang alam ng Diyos lahat. Kita nyo pati yung pagpapagawa ng damit na yung butas na ganyan, yung susuotan, mga kapatid. Ito, yung susuotan ng ulo, lagyan daw ng tupi upang hindi ito matastas. Alam ng ating Diyos talaga ang lahat, mga kapatid. Walang nalilihim sa Kanya, no? Walang naitatago sa Kanya. Alam niya lahat, mga kapatid. Wala tayong maitatago, may pagmamalaki sa ating Diyos dahil siya ang lumikha sa atin. Siya ang nagbigay buhay sa atin, kaya alam niya ang ating mga iniisip, ang ating mga nasa puso. Wala po tayong maitatago sa ating Diyos. Nakikita niya lahat. Naririnig niya ang bawat sinasabi natin, ang bawat panalangin natin. Nakikita niya ang sitwasyon ng bawat isa, mga kapatid. Yan po ang tinuturo at pinapaalala ng ating Diyos na lahat alam niya, lahat nakikita niya, lahat gusto niya maayos, mga kapatid. Maayos ang ating isipan, ang ating buhay, ang ating puso, at ang ating kaluluwa. Gusto niya maayos, malinis, maganda sa kanyang paningin, mga kapatid, upang tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos. Magmahalan, magpatawad, magpakumbaba, mga kapatid. Gumawa ng mabuti, tumulong ng buong puso at kaluluwa sa kapwa, mga kapatid. Magtiwala sa ating Diyos, tanggapin ng buong puso at kaluluwa ang ating Panginoong Hesukristo. Maging mabuting tao po nawa tayo. Ipanalangin natin yan sa ating Diyos na gabayan, turuan, tulungan tayo, proteksyonan upang maging maayos tayo palagi. Maging malinis, maging kalugod-lugod sa ating Amang lumikha, sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa inyo, mga kapatid. Tayo na naman, mga kapatid, ay lalapit sa ating Diyos. Magsiyoko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nagbigay buhay sa amin lahat at nagbigay ng lahat na meron kami dito sa lupa, O Diyos. Lord, maraming salamat po muli sa iyong mga salita na aming nabasa, napakinggan, napag-aralan, narinig na naman ngayong umagang ito. Salamat, Lord, ikaw po ang may kaloob nito. Salamat sa muli mong paalala. Pinaalala mo na lahat ay alam mo, O God. Lahat nakikita mo. Wala kaming maitatago sa iyo, O God. Wala kaming maipagmamalaki sa iyo, O Diyos. Dahil sa iyo galing ang lahat, O God. Buhay namin, buhay ng lahat ng tao, lahat ng may buhay, galing sa inyo, Lord. Lahat ng nakikita namin na meron kami dito sa lupa ay galing po sa inyo. Kung ano man ang pagkatao namin, kung gaano man kami kalakas, kaayos ang buhay, yan po ay galing sa inyo. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the blessings, for all the guidance, Father God. Salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, O Diyos. Salamat po, Lord. Salamat dahil hindi ka po nagbabago sa bawat isa. Lalo-lalo na, Lord, sa mga taong totoong nagbalik loob sa iyo. Sumunod sa iyo, Father God. Naglingkod sa iyo, O Diyos. Salamat po. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit.
Lord, salamat din sa mga pastors, bishop, leaders na naglilingkod sa iyo dahil patuloy mo silang ginagabayan. Protektado mo ang bawat isa. Lord, iniingatan mo sila at pinagtatagumpay. Salamat din sa lakas ng loob at talino sipag na ipinagkakaloob mo sa akin, Lord, upang kahit sa simpleng paraan, ako po ay makapaghayag ng iyong mga salita. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, pinapanalangin din namin ang bawat presidente ng aming bansa. Ingatan mo rin sila, samahan at pagtagumpayin. Sampu ng kanilang mga kasamahan sa pamahalaan, kanilang mga mahal sa buhay. Ganon din ang lahat ng tao, Father God. Lahat ng taong inyong ginawa, pababa hanggang sa amin, Lord. Ingatan mo po kami lahat. Ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O Diyos. Salamat po, Lord. Dahil alam ko pong hindi mo kami pababayaan at muling magiging maayos na ang bawat bansa in Jesus' name, O God. Magiging maayos na ang bawat bansa. Malinis, masaya, masagana at tagumpay, O Diyos. In Jesus' name. Thank you, Lord, dahil yan ay pinagkaloob mo na sa bawat isa sa amin. Magtatagumpay kami lahat, O God, sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Muli, Lord, salamat sa lahat. Sa lahat ng blessing simula noon hanggang ngayon. Pagkain, pera at magagandang bagay, kalakasan, kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Salamat, Father God. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen po. Salamat sa ating Diyos, mga kapatid. Salamat din sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng ating Diyos. Ang kapayapaan ay sumaating lahat. God bless po sa inyo lahat. At God bless po sa ating lahat. Salamat po.